Welcome to Donmar TV News Channel. Binigyan din ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat ibalik ng mga senador yung kanilang tinapyas mula sa pondo ng Anti-Communist Task Force. Ito yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. At bate kasi sa nung nakarang buwan ay tinapyas ng ilang senador ng 24 billion pesos ang dating panukalang 28 billion pesos na budget para sa 2022 ng NTF-ELCAC. Kaya ang natira na lamang ay 4 billion. Pero sinabi ni Finance Committee Chairman Sani Angara na inakira nila sa 10 billion pesos ang naturang pondo ng NTF-ELCAC. Ayon kay Pangulong Duterte, kailangang ibalik yung orihinal na pondo dahil mahalaga ito sa paglaban ng rebellion o insurhensya dito sa bansa. Ito ay sinamantala ng Pangulo para sabihin na kaya siya nagdadalawang isip na magretiro na sa politika dahil sa ganitong mga ugali daw o mga pinaggagawa ng mga senador at nais niya na baguhin. At sinabi niya na huwag na daw ihalal yung mga dati ng mga senador na paulit-ulit lang naman at meron pa siyang paronggit muli laban kay Senator Richard Gordon, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Na itong bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Itong original na, I think it was 19 billion. 28. Tapos, billion. Tapos ito, gituli nila. Wala. So, kailangan ma-restore yan. Ako, nagdalawang isip ko. Gusto ko talagang mag-retire. Pero the things evolving now, if we go with the same kanang mga tao, ilang mindset na why mahitabo, you have to elect new leaders, high time. Alis din nyo. Tinood, if you elect the same, wala lagi may tabo. Istorya lang na, investigasyon na walay tunong. Basta lang kumalkal dyan at magapag-ano sa basigulagon. Mangita o anomalya nga wala, mampod. If there is no anomaly, they will create the anomaly for you and stretch the whole of the Senate's time for your personal appearance. Kaya nitong si itong mataba na parang penguin, kalimutan, Gordon. Sabihin mo, totoo man. Nagsalita na si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng desisyon ni Senator Christopher Bongo na umatras sa halalan. Subalit bago ito, pabiru pa nitong tinanong ang mambabatas kung ano ba ang pinal nitong desisyon. Gayunman, ayon sa punong ehekutibo, nirerespeto nito ang desisyon ng senador lalo na kung sangkot na ang pamilya nito. Ginawa ng Pangulo ang pahayag nang i-acknowledge nito ang senador sa Joint National Task Force Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Zamboanga City kahapon. Senator Bongo, ano ba talaga mong tatakbo ka o hindi? Well, I would like to off the cuff. You have made a lot of people sad than happy. We respect your decision. Lalo na kung pamilya, wala na tayong magawa dyan. Inanunsyo ni Senator Go na hindi na niya itutuloy ang kanyang kandidatura bilang Pangulo. Sa ngayon, wala ng standard bearer ang PDP laban Cusi faction. Wala pa ring impormasyon kung sino na ang susuportahan sa pagkapangulo ni Pangulong Duterte. Parang awan nyo na po. Ako po ay mas matanda po sa inyo. Nakikiusap po ako. Huwag po kayo umatras. Kagaya po namin na nasunugan. Wala
kami ibang mapuntahan. Kayo lang po pag-asa namin para wag po kayong umatras, please. Babalik po ako rito. Pwede pa, may panahon po naman po. Senador pa naman ako. Sana maintindihan niyo po ako. Nalulungkot po kami. Wala na po kasi kami bahay. Pati mga gamit ko po. Wala na. Isipin ko na mabuti ha. Isipin ko mabuti. Ano kayo? Salamat po. Sa unity team ni Bongbong at ni Sara. Well, unang-una po, talaga namang alam nyo na yung aking karera sa politika, inaangkulo ko na sa desisyon ni Inday Sara Duterte. Naniniwala po ako sa kakayahan, sa katapatan, at sa katapangan ng Inday Sara na tunay na Duterte. Nung siya po ay nagdesisyon na mo siya bilang Vice Presidente at kasama ng Bongbong Marcos, buong-buo po ang tiwala ko na tama ang desisyon ni Mayor Sara Duterte. Bakit po tama? We will be objective. Unang-una, sino ang mahabang karanasan? 4 na terminong gobernador, 1 terminong kongresista, 1 terminong senador, Bongbong Marcos. Pangalawa, bilang isang abogado, sinisigurado ko po sa inyo, wala akong nakitang kahit anong kaso pagdating sa pandarambong o paglabag na karapatang tao laban kay Bongbong Marcos. Sa mga tumutol sa mga panahon ng kanyang mga administrasyon ng kanyang ama, 15 years old po si Bongbong Marcos ng 1972. At siyempre po, isa pang dahilan, wala naman pong ibang umangkin sa akin at umampon. Sino ba naman ako para humindi sa pag-ampon ng unity ni Bongbong at ni Sara? Nagpapasalamat po nga ako sa kanilang dalawa dahil bigyan po nila ng pagkakataon na magkaisa na ang sambayanang Pilipino. Tama na ang politika sa panahon ng pandemya. Ang kinakailangan, magkaisa laban sa pandemya, magkaisa ng bumuli dahil gat dito sa pandemya. Unang-una, nais ko pong batiin ang pinakamalinis, pinakamahusay at pinakatapat na gobernador sa buong Pilipinas, ang aking kuya, Kuya Dodo Mandanas. Binabati rin po natin ang susunod na presidente ng Pilipinas, Bongbong Marcos. Narito rin po, alam niyo po, talagang tinatanggi ko nung ako po spokesperson. Pero nagpipilit ang marami. Sabi nila, kasing katawan ko, kasing gwapo ko, Deputy Speaker Pulong Duterte! Narito rin po ang Chief of Staff ng ating susunod na Presidente, posibleng maging Executive Secretary, Attorney Dick Rodriguez! At kung ako'y merong kuya, siyempre merong ate na magpapatuloy, magiging kasangga po natin, itaguyod ang kalusugan sa susunod po na Kongreso, Ate Gina Reyes Mandanas. Narito rin po ang aking best friend forever nung ako po'y nasa gabinete, walang iba kundi si Cabinet Secretary June Ibasco. Narito rin po ang ating Majority Floor Leader ng Kamara de Representante, Congressman Martin Romualdez. Nandito rin po ang ating magaling na dating Mayor Alcalde ng San Pascual, Mayor Juana Conti. At nakita ko rin po kanina rito ang dating mambabatas, Congresswoman Susana, nasan siya? Nawala. Ani Susana. Ayun, nandun.
Unang-una po, bago po tayo magpatuloy, ako po ay iyong kababayan dito sa Batangas. Ako po ay isang magbababoy sa Tugi, Batangas. At dahil nga po nahilig ako sa baboy, ang sabi nila, kasing laki na rin ako ng baboy. Pero maraming salamat po sa ating mga kapwa Batanggenyo. Noong 2016 po, 2 lamang kami ng aking Kuya Dodo na nangampanya. Wala kaming kasama kahit anong ibang politiko, pero dito po sa Batangas, out of 121 party list, ang ating party list po, pangatlo. Maraming salamat, Batangas. Dahil ito po ngayon ay pagkakataon ng pagre-report, nais kong malaman ninyo, hindi po natin sinayang ang inyong mandato. Tayo po sa 18 buwan na tayo naging kongresista, bago po tayo kinuha ng presidente na tagapagsalita, sinulong po natin ang libreng paggamot at ang libreng gamot, universal healthcare, ngayon po, libreng COVID packages, libreng bakuna, libreng PCR test sa lahat. Maraming salamat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sinulong din po natin ang libreng tanghalian sa mga nagugutom na kabataan, ang libreng irigasyon, at pati na po ang libreng Wi-Fi. Lahat po yan nagkaroon ng katuparan dahil kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Matapos po ang 18 buwan, naimbita po tayo ng ating mahal na Presidente at tayo po'y tumanggap na maging tagapagsalita. At bakit hindi po tayo tatanggap ng ganyang pagkakataon? Unang-una, ang Presidente Duterte, walang dudang-duda, ang pinakapopular, pinakamahal na Presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang Presidente Duterte po, ang pinakamaraming nagawa. Build, universal healthcare, ang ating COVID response, libreng bakuna. Kung naiba po ang Presidente, siguro po kawawa ang bansang Pilipinas dahil sa pandemya. Pero hindi po, inarap ni Presidente ang pandemya, gumawa ng mga napakahirap na mga desisyon, at ngayon po, magwawagi na tayo laban kay COVID-19. Ang ating pakiusap, ngunit wag po tayong tumigil hanggang lahat ng Batanggenyo ay bakunado na. Dahil tanging bakuna po ang magliligtas sa atin sa kamatayan. Ngayon, marami nagtatanong, bakit si Harry Roque nasa entablado ni Bongbong Marcos? Sa kauna-unahang pagkakataon, hayaan niyong sagutin ko. Unang-una, nananatili po akong kandidato ng People's Reform Party, nakabahagi po ng administrasyon. Mananatili po akong kandidato at sasamahan ko ang ating Presidente Rodrigo Roa Duterte kung saan man siya mangangampanya para senador. Pero narinig ko rin po sa aking Presidente na ngayong walang ulo ang administrasyon, po pwede na pong pumili ng kung sino ang gustong maging ulo.